Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi palalampasin ng Pilipinas ang anumang kawalang galang sa soberanya ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sa kanyang talumpati, iginiit niya sa Navy na walang isusuko o pababayaang teritoryo ng bansa ang gobyerno. Binigyang diin niya ang mapayapa at diplomatikong pakikitungo ng Pilipinas sa ibang bansa nang naaayon sa pandaigdigang batas. Nagpasalamat naman si Marcos sa Philippine Navy sa katatagan at tapang nito sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Tiniyak ng Pangulo na sisiguraduhin ng administrasyon na magiging handa ang sandatahan ng Pilipinas sa anumang hamon sa kinabukasan. Sa panig ng Philippine Navy, nagsusumikap anya ito na mabuo ang isang holistikong depensa para maprotektahan ang malawak na teritoryong pandagat ng Pilipinas. Sa isang talumpati, binigyang diin ni Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ang papel ng Navy sa pagtatanggol ng soberanya at integridad ng bansa, pati sa pag-iingat sa mga yamang dagat at kapayapaan para sa susunod na henerasyon. Patuloy naman ang Navy sa pagpapalakas ng kagamitan at kakayahan nito, gayon din sa mga ugnayan nito sa iba't ibang bansa para maging moderno at maasahang puwersang pandagat. Ipinagdiriwang ng Philippine Navy ang anibersaryo nito na may temang Philippine Navy Addressing Challenges, Promoting Regional Stability and Strengthening Maritime Security. Bilang bahagi ng selebrasyon, pinasinayaan ang dalawang bagong sasakyang pandagat ng Navy, ang missile frigate na BRP Miguel Malvar at ang patrol vessel na BRP Albert Mahini. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagkasundo sa pamilyang Duterte sa kabila ng mga naging alitan nila sa politika. Sa unang BBM podcast ng Pangulo noong Lunes, sinabi niyang ayaw niya ng gulo at gusto niyang magkasundo ang lahat. Ayon pa kay Marcos, mas pinapahalagahan niya ang kapayapaan at pagtutulungan kaysa sa paghahati-hati. Bukas siya magtrabaho kasama ng mga hindi niya kasundo ng pananaw hanggat may respeto at pagtutulungan. Gusto rin niyang mapanatili ang political stability para mapagtuunan ng pansin ng administrasyon ang serbisyo publiko. Matatandaan na ang dating running mate ni Marcos na si Vice President Sara Duterte na maraming binitawan na batikos laban sa kanya sa iba't ibang pagkakataon. Suportado naman ng ilang senador ang panawagan ni Pangulong Marcos na magkaisa at itigil ang bangayan at higwaan dulot ng politika. Pinuri ni Senate President Francis Escudero ang kababaang loob ng Pangulo sa pagtanggap nito na mas nakatuon ang pansin ng taumbayan sa mga praktikal na problema kaysa dramang idinulot ng nakaraang eleksyon. Pinuri rin ni Escudero ang hangarin ni Marcos na makipagkasundo kay Vice President Sara Duterte at sa pamilya niya na hakbang anya para unahin ang bayan kaysa personal at pangpartidong alitan. Paniwala naman ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito na sagabal sa pagbabago ng bansa ang mga higwaang politikal. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ipinapakita anya ni Pangulong Marcos na nais niyang pagtuunan ng pansin ang pagsulong at pagpapagaling ng bansa imbes na sumausaw sa mga bangayan. Tamang asal naman bilang pinuno ng paglalarawan ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III sa hangarin ni Marcos na makipagkasundo. Tiniyak ng Malacanang nakakasuhan ang sinumang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa smuggling ng bigas.
Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na iniimbestigahan ngayon ang ilang opisyal na hinihinalaang may kinalaman sa iligal na pag-angkat ng bigas. Kaugnay ito na ibinulgar ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang unang BBM podcast na may mga opisyal ng gobyerno umanong nakikinabang sa rice smuggling. Aminado si Castro na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng mga iniimbestigahang opisyal. Gayunpaman, sinabi niyang maraming pinaiimbestigahan ang Pangulo at hindi niya tatantanan ang investigasyon sa mga ito. Iginiit naman ni Castro na isinusulong pa rin ni Pangulong Marcos na ibalik ang regulatory powers ng National Food Authority. Aniya, patuloy ang smuggling ng bigas matapos itong mawalan ng kapangyarihang direktang mag-angkat ng bigas sa ilalim ng Rice Tariffication Law. Makakahingi na ng tulong ang mga Pinoy mula sa Presidential Action Center gamit lang ang smartphone sa pamamagitan ng eGov.ph Super App. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang Presidential Action Center feature ng eGov.ph app. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., tulad ng opisina ng PAC, ang bagong feature ay isang virtual one-stop shop kung saan maaaring mag-apply online ng mga serbisyo tulad ng tulong medikal, ayuda at mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ang eGov.ph Super App ay bahagi din ng digitalization sa mga proseso at serbisyo ng mga pambansa at lokal na ahensya ng gobyerno. Sa ilang pindot lang, maaaring magamit ang mahalagang serbisyo tulad ng PhilHealth, Pag-ibig Fund at GSIS. Maaari rin maghain ng reklamo sa mga kinauukulan tulad ng mga peking produkto, scam, red tape at krimen tulad ng child abuse. Para magamit ang eGov.ph app, kailangan lang irehistro ang personal na information at ipa-verify ang national ID. Ayon kay Almirol, marami pang serbisyo idadagdag sa eGov.ph app tulad ng mas pinahusay na paghahanap ng trabaho sa e-resume, e-visa, service katuwang ang Department of Tourism at mga serbisyo ng Bureau of Internal Revenue at SSS. Sa balitang kalakalan, pinadadagdag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga e-gate sa mga paliparan para masolusyonan ang mahabang pila ng mga pasahero. Naunang nagpalagay ang Bureau of Immigration ng mga e-gate para mapunan ang kakulangan sa mga tauhan ng immigration na magsusuri ng mga passports. Sa kanyang unang BBM podcast, sinabi ni Pangulo na nararamdaman ng tao ang hirap ng pagpila ng matagal sa immigration. Pinuna rin niya na kawawa ang mga overseas Filipino workers na hinihingan ng kung ano-anong requirements tulad ng ID, QRF code at clearance bago makalabas. Umaasa siyang mapapabilis ang mga proseso para sa mga OFWs. Malaking tulong naman aniya ang mga gamit sa internet tulad ng eGov app para makapagproseso ng mga papeles nang hindi pumipila kung saan-saan. Samantala, tumaas ng 7.7% ang kabuuhang ari-arian ng mga nasa banking sector ng Pilipinas noong katapusan ng Marso ngayong taon. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 27.6 trillion pesos ang mga asset ng mga bangko noong Marso kumpara sa 25.65 trillion pesos noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, patuloy ang paglago ng mga ari-arian ng mga bangko dahil sa dami rin ng mga loan at investment na suportado na dumadaming deposito sa mga bangko. Anuman anyang rate cut ng Federal Reserve at Bangko Sentral ay inaasahang dadagdag sa trading at iba pang investments ng mga bangko.
At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.